Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, magtapos na ang panahon ng Kwaresma. Magtapos na ang ating pagunita sa pagpakahirap, pagpapakasakit, at pagpakamatay sa krus ng ating Panginoon. Sa darating na Biyernes Santo, patay sa ating pagunita ng kamatayan ng Diyos, alas 3 ng hapon. Nalagutan ng hininga ang ating Panginoon. Ipinako siya sa krus at siya ay itinaas 12 o'clock ng tanghaling tapat. At sa loob ng 3 oras na yan, sapagkat ayon sa ating napag-aralan, siya ay nalagutan ng kanyang hininga alas 3 ng hapon. 3 hours na siya ay nakabayubay sa krus. At sa bago ang kanyang kamatayan, bago niya isinuko ang kanyang katawang pantao, bago niya ibinilik sa Panginoon, sa Ama, ipinakita ni Jesus ang kadakilaan ng pagpatawad. Ipinakita ni Jesus ang kanyang walang kondisyong pagmamahal sa atin. Nang siya ay tinaas sa krus, ang unang binanggit ni Jesus, Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino ba ang silang yan? Ang mga makasalanan. Tayong mga nagkakasala na noong mga panahon na yan, wala pa tayo. Ngunit ngayon ay makasalanan pa rin tayo. Hindi pa tapos ang ating kaligtasan. Magtapos ito sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Ngunit sa paanan ng kanyang krus, habang siya ay nakabayubay sa krus, unang binanggit ni Jesus, unang hiningi ni Jesus sa kanyang Ama, sa ating Ama, sa ating Panginoon, ang kapatawaran ng ating pagkakasala. Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagpapatawad. Pangalawa, ipinakita ni Jesus ang kadakilaan ng pagpapatawad. Alam naman natin na si Jesus ay pinako sa krus at siya ay nasa gitna ng dalawang kriminal. Si Dimas sa kanyang kanan at si Istas sa kanyang kaliwa. Itong si Istas, mamamatay na lang, mayabang pa, talagang makasalanan. Nilalait si Jesus. Sinasabi pa, kung totoo ang Diyos, iligtas mo yung sarili at isama mo na kami sa kaligtasan na yan. Pero naiiba si Dimas. Si Dimas, hindi direktamente humingi ng kapatawaran. Ngunit, sinaway niya ang kanyang pasaway na kasama at sinabi niya, tumahimik ka dyan, mahiya ka naman. Tayong dalawa, karapat-dapat tayo sa parusang ito. Karapat-dapat tayo mamatay sapagkat makasalanan tayo. Pero ang taong yan, si Jesus, innocent yan. Walang nagawang kasamaan yan. At naniniwala kung Diyos siya. Hindi ito direktamente sinabi ni Dimas. Alam niyo kung anong sinabi ni Dimas. Alam natin lahat yan. Ang sabi niya, Panginoon,
So kinikilala niya ang Panginoon si Jesus. Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyong kaharian. Lord, remember me when you will be in paradise. Ano ang ibig sabihin ni Demas noon? Nagsusuri siya. Tinanggap niya ang pagkakasala niya. Tinanggap niya ang kanyang parusa. Tinanggap niya ang kamatayan. Kamatayan nakabitin sa krus. Tulad ni Jesus. At hindi rin sinabi ni Jesus na madali lang yun. Pinatawad na kita. Nagsisisi ka na. Ano ang sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Napakadikilang pagpapatawad. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi niya sinabing, pinapatawad kita ngayon pa. Ngayon din, right now, you will be with me in paradise. Magkasabay tayo doon. Ganun kadakila ang pagpapatawad ni Jesus. At isa pa, habang siya ay nakabayubay sa krus, sinabi ni Jesus, ako'y nauuhaw. I am thirsty. Nauuhaw ako. Kaya yung isang sundalong Romano, nang marinig niya ang sinabi ni Jesus, kumuha ng espongha, iniloblob sa suka, ilagay sa dulo ng kanyang sibat, at inilapit sa bunganga ni Jesus upang makainom si Jesus. Ngunit si Jesus hindi nauhaw ng tubig. Hindi uhaw sa anumang iinumin. Hindi yan ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus, siya ay nauuhaw ng ating pagmamahal. Nauuhaw siya ng ating pagsisisi. Nagugutom siya sa kanyang hangaring tayo ay mapatawad. Sumusobra ang kanyang pagmamahal sa atin. Sapagkat nasa kamatayan na siya, nilalait pa rin siya, nilalapastangan pa rin siya. Ngunit, nang nalagutan ng hininga si Jesus, napagtanto ng lahat na roroon na tunay at totoong Diyos si Jesus. Sabi nga ng mga tao noon, ayon sa banal na aklat, totoo nga, siya nga ang Mesiyas. Totoo nga, siya nga ang Diyos. Yung mga hindi naniniwala, alam naman natin na lahat ng nakasaksi sa kamatayan ni Jesus, magiging ang humatol sa Kanya ay hindi makapagpatunay ng pagkakasala ni Jesus. Ang mga Parisiyo, ang mga punong pari, wala silang maipakitang katibayan sa anumang kasamaang ginagawa ni Jesus. Puro kayabangan, puro pagkukunwari, puro kasinungalingan. Si Poncio Pilato, alam din niya na walang kasalanan si Jesus. Ngunit siya ay natakot na kung hindi niya hatulan ng kamatayan si Jesus, mawalan siya ng kanyang kapangyarihan bilang gobernador ng Jerusalem, ng Israel noong panahon na yan. Sa madaling salita, ang naging kamatayan ni Jesus ay nag-ugat sa pira at kapangyarihan. Pag magbubuhay si Jesus, mawawalan ng kita ang mga religious leaders ng Israel. Hindi na sila kikita. Pag hindi mamamatay si Jesus, wala nang tagasunod ang mga leader ng Israel. Kapangyarihan. Ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Nang dahil sa pira, nang dahil sa kayamanan, nang dahil sa kapangyarihan, hindi pinapansin ng ating mga politiko ang kalagayan ng ating kapwa. Digmaan dahil sa pagnanasa ng kapangyarihan. Pandarambong sa kaban ng bayan dahil sa kagahaman sa pera. Yun ang nangyayari. Ito ang larawan ng nagiging kamatayan ni Jesus. Magsisisi na tayo. Magbago na tayo.